Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Yun. Ang nagulat lang ako kasi nga lately mas vocal na ako compared, no? Maraming nag-agree sa akin from my church. In that sense, no? Na parang akala ko before, hindi, parang ako lang or baka ako lang tapos na magla-like. Kayo na naman. Si Caris, di ba? Alam ko Pero yun. hindi, yung mga post ko, lalo na sa local politics, yung mga taga-church namin na so parang feeling ko, hindi to parang bata o millennial, hindi, mga seniors. So parang, ay, talagang napapansin nila. Tsaka I think na-appreciate nila na may nagsasalita ng ganun sa church namin. May bagong flavor sa God sa simbahan. Hindi yung food. Oo. Tapos feeling ko rin, naghahanap lang sila ng isang tao na makapalang mukha ng mauna. Excuse me lang pare. Tapos susunod na sila. Sana, hindi ko pa nakikita sila mag-focus. Iba kasi, although iba kasi parang feeling ko kamag-anak nila, or kamag-anak nila. Yun, so, ayan. Kaya ayaw nila na kasi baka kaaway nila mga kamag-anak nila. Wala naman akong mga kamag-anak ko nasa US. Yun naman, nag-post ako na anti-Trump. May naririnig ako. Pero pini-PM nila ako. Now, Pila patawalan nyo din? Nag-explain na kayo? Hindi ako nangaaway. May isa akong yung pinatulan, sinagot. Kasi parang lahat ng sinabi niya sa tingin niya, mali sa sinabi ko. Tingin ko talaga mali. So parang, sabi ko sa kanya, alam mo lahat ng sinabi mo, na parang sinasabi mo, partisan ako or biased ako for the Democrats. Lahat ng sinasabi mong argument, tingin ko partisan ka din. So sabi ko, huwag na natin ito pag-usapan. Agree to disagree. Oo, kasi parang, hindi mo ako, sabi ko, mag-iikot-ikot lang tayo. Ay, hindi, bago ko pala sinabi yun, natanong niya kasi, paano mo sinusuportahan yung mga Democrat bilang Kristiyano, bilang Christian leader? Ba't mo sinusuportahan yung mga ganyan? So parang, tapos ang binigay niyang, tapos sabi ko, ay, wala pa siyang binigay, nagtanong lang siya. So, tapos pero hindi naman talaga ako mini-message, no? Ano raw? Ng person na no? ayun kaya friends tayo. Parang, bigla na yung friends, no? Anyway, so sumagot ako na parang, since hindi naman niya talaga ako kinakausap, inisip ko, one time, big time na itong sagot ko. Hindi na ako mali rin siguro yon pero hindi ko alam. Inside, siguro ganun pa rin gagawin ko. Isang message, sinabi ko talaga lahat ng reason ko. So parang, pag binabasa ko ngayon, ay talagang parang Armalite, ganun yung dating na message ko. Kasi parang sinabi ko na lahat. Hindi ako galit. Ganun din siya. Tapos, nakita ko scene. Tagal bago sumagot, no? So, siguro ganyan. Tapos pagkatapos nun, siya rin. Sumagot siya, ganun din. So, parang, yung ikalawang message yun yung sinasabi ko na parang wala akong na-agree kahit ano. So, parang sinabi ko na, parang, ginagalang kita. Kasi kahit in a way, may pinagsamahan kami, no? Although nga, nasa US na siya, andito na ako. So, sabi ko, wag na lang natin pag-usapan kasi mag-iikutan lang tayo. Hindi talaga tayo. Pumayag siya. Ha? Pumayag. Oo, pumayag naman siya. Pero hindi na kami nag-usap mula nun. So, ngayon, Cheers pare. hindi naman siya talaga nagpo-post. Oh. In fairness, hindi naman nagpo-post yung person na yun talaga. Hindi rin siya nangaaway. Tapos feeling ko talagang hindi lang niya talaga naiintindihan yung yung pinanggagalingan ko. So, kung paano siya kabias against sa sinasabi ko, ganun din sa kanya, kaya huwag na lang tayo mag-uusap. Pero, di ba nga, natalo si Kamala. Di ba part of na agenda natin? Natalo si Kamala, di ba? Talo siya, di ba? Alam niyo yung feeling ko na parang, hindi na ako nag-share. Hindi na ako, kahit sa Instagram, usually, pag meron niya,
Oo, share ako ng share. Hopeless. Kahit inisip ko lang, Pilipino makakaget dito. Wala akong pakialam, share ko yan. Parang nawalan ako ng gana talaga. Kasi parang katapos ng mga, di ba, pagkatapos ng mga nabunyag tungkol kay Trump, hindi naman rin siya in fairness sa kanya, hindi siya sinungaling. Si Trump. Sinabi niya talaga lahat ng gagawin niya. Ganun siya kakapal ang mukha. Kahit ang gagawin niya talagang unjust, di ba, oppressive, sinabi niya, hindi, itong gagawin ko. Kahit sa tingin natin mali, wala. Sabi, kas binoto nga, di ba? Nanalo pa. So parang, kung yun, sinabi yung lahat, tapos binoto nyo pa rin, tapos nanalo, parang wala na akong ayoko na magsalita. Nakaka-disappoint eh. Nakaka-disappoint. Biyay pa ako eh. Tapos ngayon, pero eto, may nabasa ako na, Ano? may nabasa ako nag-post sa Instagram. A collection siya ng mga post sa X. Yung sa Twitter, para mga tao na nagsushare ng mga kamag-anak nila, kaibigan nila na parang hindi nila akalain na ito ginagawa na ni Trump yung mga sinabi niya. Hindi nila akalain na ganun pala ang ibig sabihin nun o ganun pala ang implication nun sa kamag-anak nila, sa kaibigan nila, na talagang hindi maganda talaga. Mga immigrants, na talagang people really fear for their security, their life. Tapos meron talagang taong like yung mga LGBTQ, no? Talagang sabihan ka ba naman na hindi ka valid gender, di ba? So doon nila, tapos, and then they're starting to parang regret voting for Trump. Wala Wala pa tayo sa linggo, no? Hello? Wala ba? Ano ngayong Sabado? Kaka-inaugurate pa lang niya, di ba? Agad. Samantalang si Vivian, si Sarah. Medyo tumagal, no? 2 years eh. May honeymoon period, no? 3 years na. May honeymoon period pa, no? Ito yun, ang bilis na sa kanila eh. Ano? Kaso ito yung feeling ko, parang, hindi nyo ba para tapos mayroon bang nag-comment doon na wala naman siyang ginawang hindi niya sinabing gagawin niya. So, ano iniisip niyo? Binabola lang niya kayo.